Hello Aquarius! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign at Venus. Love reading para sa sign ng Aquarius. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo na mensahe, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading lang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako na meron at merong dahilan kung bakit kayo napadpad dito. Bukod sa algorithm, syempre. Five of Pentacles. Like, share, and subscribe lamang po kayo para maabutan yung mga susunod na reading. Makakaalis ka na, mariretrieve mo na ulit yung rose na yan. Kung titingnan mo yan upright, parang nakakulong. She feels so trapped, parang naubos na ang pasensya. Pwedeng ganun, nauubos na, parang naglalaho. Tingnan mo, nagbe-blend siya dun sa environment niya. Upright to, pwedeng ganun ang nararamdaman ni Aquarius. Maaring ikaw ay parang you don't feel seen, ganun. Pero, reverse mo nakuha. So, maaaring finally, you will be seen. Finally, marirecognize na yung efforts mo. Finally, mabibigyan ka ng reward na deserve mo this July. Pwede din na in the past, you might be in a relationship na feeling mo mag-isa ka lang, iniwan ka, ginost ka. Pero ngayon, finally, bakit may finally, makakalaya ka na doon. Hindi na ganun ang mangyayari sa'yo, o kaya naman ay makaka-move on na. Pwedeng ganun ang mangyayari sa'yo this July, or yan yung kanina, balik natin. Masyado din silang madami. Pag lumabas ulit yung dalawang yun, talagang yun na yung message para sa'yo. Gusto nilang tumalon, gusto nilang magpakita. Nice. Dati maaaring ikaw ang bigay ng bigay. Ngayon, may equal give and take. Wala nang possessiveness. Pwede din naman na kung yung iba sa inyo ay hindi pa nakakaalis o paalis pa lang dun sa relationship na parang ginost ka o parang you don't feel seen, maaaring padating na ang tao na kung hindi ka pa nakakaalis dun, makakaalis ka na. At future na to, yung equal give and take. Pero kung nakita mo na yung may bago ka, you're in a new relationship, yan, ang darating sa'yo ay isang equal kind of relationship na equal give and take. Pwede din na yung iba sa inyo kung kakaalis lang dun sa recent relationship nga na that made you feel so alone, makakalaya ka na doon and mag-focus ka sa career, mag-focus sa sarili, mag-focus sa pagpapayaman, mag-focus sa manifesting yung abundance kasi maaaring mag-aaral ulit, pwedeng ganun, mag-explore ka ng bagong way, pwedeng to earn money o mag-focus ka doon sa relationship mo sa pera naman, not necessarily sa love life kasi parang hindi maganda yung most recent experience mo when it comes to love. Nice. Celebrations. Yung iba sa inyo siguro mapopromote. May trade-off ang mundo. Kung yung iba sa inyo ay mawawalan ng relationship o kaya ay makakataka sa isang relationship na nanakit sa inyo, sinaktan kayo, ngayon ay you would go deeper sa pag-explore ng inyong emotions at maaaring kayo ay mapopromote. Kung meron kayong negative experience sa love life, meron namang positive experience o exploration when it comes to money. Wow! Uy, ito na nga ang sinasabi ko kanina. New opportunity in love or new ways of loving yourself. New ways of exploring. Um, ang fish kasi, para siyang simbolo ng water sign, simbolo ng emotions. So, pwedeng you have come to realize na panghawakan o pangalagaan ng emotions. Tingnan mo, nasa gold cup.
and maaaring you are wandering sa isang lugar, unfamiliar place. Pwedeng yun nga, katapos na ng relationship mo and parang off to a new path ka, pero parang nag-iisa ka sa path na ito, hindi mo pa alam, hindi pa familiar sa'yo, hindi pa, bago pa sa'yo. Ang ano, kasi pagkagaling mo lang ng relationship, parang bago ang lahat sa'yo, hindi mo pa alam kung paano mag-navigate ulit ng new relationship. Pwedeng matagal kayo nung last na relationship mo and nasa period ka of exploration and parang hindi ka sanay na single ulit. Pwedeng gano'n. Pwede din na since Aquarius ka talaga, marami kang gustong i-explore pa in life. And while it is medyo nakakatakot, magkakaroon ng bagong oportunidad sa'yo na gamitin mo ulit yung puso mo. Pwede din na magiging masa-stuck ka, magkakaroon ka ng dilemma, parang career ba o love life. Ang aatupagin ko kasi mukhang sabay sila darating. After a period of drought or after a period of ghosting, maraming ibibigay sa'yo si universe na opportunity. Opportunity to celebrate, opportunity to be with your friends, opportunity for a new love ulit, magmahal muli, pwede din na opportunity to explore how to earn more money. Maraming opportunity ang darating sa'yo, tingin ko. Maraming oportunidad para i-explore ang mga aspeto ng iyong sarili. Siguro, for the longest time, alam mo, parang nakulong ka siguro dun sa past relationship mo. So, gusto kang i-reward ngayon ni universe ng mga magagandang ano. Hihingin ko yung clarification yan. Kasi merong ayaw makikooperate. Pwedeng Virgo ang iyong kadil. Virgo ang iyong kausap, ka-connection. Pwede din naman na kakalagpas mo nga lang nga ng isang madugo. Medyo OA yun, pero isang relasyon na hindi nag-work. Pero hindi mo pa feel na kumilos, ganon. Pwede din na you are repressing yourself to be out there, ayaw mo pang, kumbaga ano ka, single but not ready to mingle. Ganon. Siguro, meron din yung mga kaibigan mo, ina-advise ka na mag-soul searching, mag-travel, ayaw mo pa siguro. Meron ka pang pinanghahawakan. Pwede kasi Aquarius na umaasa ka pa, na magkakabalikan kayo, babalik siya sa'yo. Pwede din na parang hindi mo pa fully ma-let go ito, so i-distract mo yung sarili mo sa pagtatrabaho. Pwedeng ganun Kasi itong Four of Pentacles, ano to parang, tingnan mo siya hawak niya yung mga kaperahan niya. This is all mine. Parang ganun. Pwede din na yung iba sa inyo, finally, i-consider or reconsider na mag-explore this July. There's a person around you, Queen of Swords, Libra, Aquarius, Gemini. Pwedeng person around you na very sarado o kaya matabil ang dila, kumbaga. Pwedeng you are dealing with this person na matabil ang dila, walang preno sa pananalita. Pero, pwede din na ikaw to. Parang detach ka pa doon sa mga ganap sa paligid mo. Kasi siguro na pinoproseso mo pa yung last relationship mo, pero pwede din naman ang isang scenario pa na nakikita ko dito ay magkakaroon ka ng oportunidad para makamit ng bagong tao at makikita mo yung tao na yun ay parang ikaw, katulad mo. Makikita mo yung match mo, kumbaga. Medyo ano pa meron pang boundaries o kaya parang nag-hold off pa si Aquarius ngayon. Alam nating lahat na parang um, air sign ka kasi. Alam natin na ma-vision at maraming naiisip na gawin, gustong gawin si Aquarius. Ganun ka as a person. Pero kahit ganun ka, medyo nag-hold off ka pa na bara-barang gumawa ng something this July. Pwede kasi na pinoproseso mo pa yung nangyari o pwede din na ayaw mo munang pag-usapan, pero pwede din naman na gusto mo mag-focus sa career mo.
Kumbaga kakalaya lang ni Aquarius. Uy. Ace of Cups clarified by the Ace of Swords. Yun na nga, ang sinabi ko. Breakthrough moment kasi to. Hindi pa nangyayari yung breakthrough moment na yan, probably because gusto mo pang pagmuni-munihan, o kaya kinokontrol mo pa yung sarili mo. Actually, itong Hermit na reverse to, self-repression yan eh. Hindi mo masyadong na-enjoy pa yung mga nasa paligid mo, na-enjoy, napapansin, o hindi mo muna in-entertain yung mga distractions sa paligid mo. Kasi, pinoproseso mo pa yung nangyari in the past, o kaya nakafocus ka sa career, o kaya ay gusto mo isa-isa lang muna, siguro birthday ng kapatid mo, may celebration na mangyayari anytime soon, reunion, pwedeng ganun. At yun muna ang gusto mong, bawa meron kayong barkada trip, yun muna ang gusto mong atupagin bago mo iproseso. Kumbaga, binubury mo muna yung nangyari in the most recent past. Pwede din kasi na meron ng bagong tao dumating sa buhay mo, pero hindi mo pa ine-entertain yung thought na i-deepen yung relationship, probably because nakafocus ka pa sa ibang bagay. Meron ka pang ibang, nakakonsentrate ka pa sa ibang bagay. Pero, sa harapan mo na eh. Pinisinta na sa'yo ni universe. May resistance talaga. May resistance ako nakukuha na pick up from you, Aquarius. Resistance to start all over again. Resistance na magsimula. Resistance na i-pursue ang isang bagay na matagal mo nang iniisip at matagal mo nang gustong gawin. Resistance din towards sa bagong tao. Kung yung iba sa inyo merong manliligaw na bago o kaya merong naka-date na bago, you're not hindi ka interesado masyado na i-pursue siya o i-entertain siya ng bonggang-bongga, give this person 100% of your attention. Hindi ka interesado na bigyan siya ng 100% ng attention mo, probably because meron ka pang may ibang bagay na ah, gusto mong pagtuunan ng pansin. Walang nakakaalam, ikaw lang nakakaalam kung ano yung bagay na yun. Ah, Siguro kung cross-watcher ka, in a relationship ka with Aquarius, hindi mo siya maintindihan siguro sa ngayon kung ano yung balak niya o hindi niya sinasabi sa'yo. Pero meron siyang isang, pwede din kasi na tinatago eh. Ayaw niyang, may araw siyang baguhin. Nasa harapan mo na ang swerte, kumbaga. Kumbaga, pera na naging bato pa. Mukhang yun yung mangyayari. Hmm, Pera na naging bato pa in a sense na don't take it literally, pero pwede din na i-take mo literally. Si Aquarius ay mabibigyan ng maraming oportunidad na mag-pursue ng mga bagay-bagay. Pero siya mismo magdedesisyon na hindi i-pursue yun kasi maaaring may trade-off yun, maaaring may trauma pa siya, maaaring meron pa siyang gustong talakayin, maaaring meron pa siyang gustong i-pursue, maaaring gusto niya munang, I don't know, magkabili ng bahay, lupa, kotse, hindi ko alam. Gusto niya mag-focus sa career. Hindi siya hindi siya gano'n ka-open sa pagbabago ngayon. Pwede din na halimbawa kung kasal ka kay Aquarius o ikaw mismo ang Aquarius, basta kasal ka, kung sino man yung kausap ko ngayon, Aquarius man o hindi. Aquarius man o may karelasyon na Aquarius, si Aquarius ay game naman siya, alam mo yun, pero hindi siya handa na kung merong kailangang pag-usapan, hindi ka handa na pag-usapan pa yun siya ngayon. Kung merong isang bagay na kailangan mag-down payment, hindi ka pa willing mag-down payment. Hindi cooperative si Aquarius ay sorry kung gumagalaw yung camera. Hindi cooperative si Aquarius this July or hindi magiging cooperative si Aquarius this July. Hindi niya man sasabihin sa'yo yung dahilan, pero parang feeling ko, I'm leaning towards ito. May recent incident siya o pwede din na last relationship niya hindi nag-turn out na maganda. Pwedeng iniwan siya o kaya he or she doesn't feel seen nga. Hindi siya
hindi siya nare-recognize yung efforts niya. So, pwedeng may trauma siya doon. Kaya hindi niya, ayaw niya muna mag-jump into a new partnership, a new relationship. Pero may darating na new relationship. Hindi ko nga lang nga alam kung kikiligin ka doon, Aquarius, sa new, whatever new things na padating sa'yo. Ang dami happy, ano to, celebration. Pwedeng yun nga, mamimit mo yung tao na katulad mo, exactly like you. Pero meron kang ano parang magde-detach ka doon. Parang lalayo ka muna, mag-ano ka muna. Ayaw mong i-entertain. Ganun. Tapos merong kailangang baguhin at magre-resist ka sa any pagbabago in your life right now. Meron pa siyang pinoproseso. Parang ganun, nakafocus pa siguro sa pag-earn nga ng pera, pag-grow ng career niya. Meron pang gustong pagtuunan ng pansin si Aquarius na ibang bagay na pwedeng sinisikreto niya. Kuha tayo ng isa pa. Be yourself. Ano bang kinakatakot mo, Aquarius? Natatakot ka na maka-attract ng mga tao na katulad mo? Kasi parang feeling mo sobrang weird mo, wala magkakagusto sa'yo. So, you're not putting yourself out there. Question to the subconscious. Kung, lalo kung sa healing, kung nakarelate kayo dun sa um, narrative na meron pang pinoprosesong trauma si Aquarius, you might want to go to practice meditation kasi marami pang may kailangan pang asikasuhin si Aquarius. Hindi pa siya handa, at least this July, to venture into something new. Papresentan ka ni universe ng mga bagong mga pagkakataon. Gusto ko sana sabihin na take it, pero maaaring kung galing ka nga sa isang masakit na breakup, mukhang may excess baggage ka pa nadala na kinakailangan mong i-heal. So, ano yung, pwedeng mag-journal, ano yung activities na pwede mong gawin para makilala mo yung pinanggagalingan ng mga hesitation mo. Malaman mo kung saan nanggagaling yung mga parang pag-back off mo o kaya ayaw mo sa, yung hesitation, whatever that hesitation is na ano mo. Natatakot ka siguro din, pwedeng ganun. Aquarius, natatakot si Aquarius na ilabas yung tunay na siya. Just be weird. Yan yan be yourself. Para ma-attract mo yung mga tao na katulad mo. Mukhang na-attract mo na nga ito yung sinabi ko kanina. Parang na-attract mo na pero ikaw nagdadalawang isip ka pa kung ipupursue mo o kaya natatakot ka pa. May takot si Aquarius na gawin yung vision niya, i-execute yung vision niya o kaya pag-isipang mabuti, pag-contemplatean, pag-reflectan yung vision niya. Siguro kasi yun nga, meron pa siyang excess baggage from a past relationship, nasaktan and hindi pa siya fully nakaka-recover from it. So, ang advice sa'yo ni universe, wag mo itago kung sino ka at quest into your subconscious. Merong gustong sabihin sa'yo yung inner self mo na kinakailangan mo explore. Magagawa mo yun maaaring through meditation, pwedeng yoga, quiet time, wag masyadong mag-cellphone para distracted, para hindi masyadong ma-distract sa gustong sabihin sa'yo ng intuition mo or kutob mo. Yun. So, like, share, and subscribe lamang. Iwan ko na yun dun. At sana makita ko ulit next time. Ako po si A. And see you soon, Aquarius. Bye-bye.